I've heard them tell me how the water can wash away their sins. I've heard them say by joining their church you would be born again. By their good deeds and their good works someday they would be saved. But according to the word they've been deceived, for only through the blood is the way. Only through the blood, I've been to Calvary's cross. Only through the blood, my Jesus paid the cost. In the book of Hebrews you will find God's word is plainly say, if you ever plan to make it to heaven, only through the blood is the way. Now only the blood of Jesus Christ can wash away your sin, and only by trusting Him in your heart you will be born again. It's not by works, it's by His grace, it's Jesus all the way. I don't have to wait, I'm already saved, for only through the blood is the way. Only through the blood, I've been to Calvary's cross. Only through the blood, my Jesus paid the cost. In the book of Hebrews you'll find God's word is plainly say, if you ever plan to make it to heaven, only through the blood is the way. If you ever plan to make it to heaven, only through the blood is the way. In a little town called Bethlehem, so many years ago, they told him there was no room in the inn. But they had no way of knowing who they had turned away. 'Twas the Lamb of God who'd take away their sin. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He is the King of glory. And I'm glad I know who Jesus is. So many people still today don't know who Jesus is. Well, they've never felt His peace within their soul. But I want my life to show them how His love can set them free. He's the only one who can cleanse and make them whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He is the King of glory. And I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. Mighty Counselor, deliverer to men. He's more than just a story. He is King of glory. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. Good morning sa atin pong lahat, sa atin pong mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Salamat sa umaga pong ito. Muli tayo ay magsama-sama sa atin pong morning devotion. Ngayon pong araw ng Tuesday at ang petsa po ngayon ay November 19, 2024. Okay, salamat sa ating Panginoong Diyos na tayo ay binigyan niya ng panibagong araw sa mundong ito. Amen. Panibagong buhay, opportunity na tayo po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So, check po natin ang ating audio kung maliwanag po ba.
Titingnan ko po muna sa akin pong cellphone kung okay po ang atin pong audio. Low sound check sound. Okay, so salamat sa Panginoon at ngayon pong umaga, mga kapatid, ay biyaya lamang po ng Diyos na tayo ay karoon ng morning devotion. So, shout out po pala no sa atin pong kapatid no sa pananampalataya kay Kristo ay Brother Bong Galban diyan sa Ibaan, Batangas sa inyong family. Salamat sa inyong pag-encourage at pagbibigay ng request no na magkaroon tayo ng devotion. At ito po ay pribilehiyo po na magamit po ng Panginoon na instrumento. Shout out po dyan sa inyo pong tahanan na nakaabang, nagsusubaybay sa atin pong online morning devotion. Amen? So, sa inyo pong anak din na nasa ibang bansa, kay Brother Stephen, kay pagpalain po ng Panginoon ang inyo pong mga araw ngayon pong umagang ito at i-bless po ng Panginoon ang inyong buong pamilya, kay Galvan family. Shout out din po sa aking family, kay ngayon po ang nagising pa lamang ang aking asawa at mamaya ang mga anak ko po ay may pasok. So, tapusin po natin mga 6 or 6:30. Sana po ay pagpalain tayo ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Amen. So shout out din po, good morning din po sa mga kapatiran natin kay Kristo dito po sa Taal Baptist Church, lahat ng mga members ng Taal Baptist Church, no. Ini-encourage ko rin po na tayo ho ay makapanood o makapakinig ng morning devotion ngayon pong araw na ito. Okay, shout out din po diyan sa Kasiguran, Sorsogon. Amen. Sa mission po ng ah, atin pong gawain dito sa Taal at ang missionary po natin doon ay si ah, Preacher Joseph Arellano. So shout out po sa mga kapatiran natin dyan sa Kasiguran, Sorsogon. Okay, dyan sa Bicol Region at noong Sunday sila po ay binagyo ano ho, noong Sunday kaya naapektuhan po ang kanilang worship. So marami pong mga kailangan i-clear dahil sa bagyong Pipito. Pero salamat sa Panginoon, safe naman po ang ating pong mga kapatid po doon. So patuloy nating ipanalangin ang bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Tayo ay laging magpanalanginan, ano po, at palakasin natin ang atin pong pananampalataya sa Panginoon. So, lahat po ng mga nasa comment section, shout out po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat. Si Sir Cesar Asar Alcantara. Amen. Good afternoon po, Pastor, and your family. Yan, si Sir Cesar Alcantara. Okay, good morning po kay Sir Jeric Villaruel. Amen. Good morning po, Pastor Ramil. Amen. Ayan, si Brother Bong Galban. Good morning, Pastor. Amen. Very clear audio. Amen. Salamat sa Panginoon at maliwanag po. So, sino pa ba ang nandiyan? Pasensya na po at nakatulog ulit ako, no? Medyo nalit tayo ng ilang minutes, 5 minutes siguro. So, nakatulog ulit. Nag-alarm ako ng 4:30. Pinatay ko yung alarm. Tapos, nakatulog ulit ako. Kaya, nagising ulit ako ng mga 4, 4:55. Ayan. Masarap matulog. Ano po, malamig ngayon ang panahon, no? So, medyo mahangin-hangin ang panahon dito sa Taal, Batangas. Okay? So, shout out kay Sir Nolan Binamira. Ayan. Shout out din po kay Sir Jesser Jim Limpag. Okay, so
Salamat po sa inyo pong pag-comment, paglagay ng greetings. Okay, dito po sa ating Facebook page. Okay, Preach the Word. At ito po ay ministry ng ah, Taal Baptist Church. Ano po, ang atin pong online morning devotion. So, dito ko lamang po nilagay sa aking Facebook page, Preach the Word. Okay? So I hope na tayo ay mapagpala ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin muna at ang atin pong pag-aaralan ay nakalagay po dyan sa screen. Okay, ang pamagat at ang text. So ihanda po natin ang ating mga King James Bible, mga kapatid. At muli tayo ay kakain, amen, ng spiritual food ngayon pong umaga. Amen, spiritual breakfast. Amen, kung tayo ho ay kumakain sa physical, araw-araw, amen, kumain din po tayo ng spiritual na pagkain sa araw-araw. Sabi ng Panginoong Hesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? So yan ho ang nais ng Panginoon sa lahat ng tao, especially sa lahat ng mga anak ng Diyos. So ngayon po ay dumako tayo sa panalangin. Lord, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na amin po muling pagbubulay-bulayan at bibigyan namin ng atensyon at dalangin ko Panginoon na patuloy ang paggabay ng Holy Spirit upang maunawaan namin ang inyong mga salita at ma-apply namin sa mga buhay po namin at sa aming pamilya, sa lahat ng gagawin namin sa maghapong ito. At sana po, Panginoon, ay patuloy na kayo po ang siyang maitaas katulad ng aming morning devotion kahapon. Hindi ako, kundi kayo ang Panginoong Hesus ang maitaas. Hindi ang aming mga sarili, hindi kami mag-focus sa sarili, sa laman namin, kundi sa inyo lamang, Panginoong Hesus. Sapagkat kayo ang deserve, kayo lang ang karapat-dapat ng lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay mag-aral ng inyong salita. Tawad, Panginoon, sa amin pong mga pagkakamali na nagawa na nasabi o anuman ang naisip namin na hindi nakakalugod sa inyo. Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Bagamat kayo po, Panginoon, ang namatay na, nabuhos ang iyong dugo sa cross para mapatawad ang lahat ng aming kasalanan. Lord, salamat na hindi na kami pupunta ng impyerno, Panginoon. At nililigtas mo na kami doon dahil sa inyong dugo, Panginoon. At ngunit, Panginoon, nasa laman pa po kami na lagi po na kami po ay natutokso na gumawa ng mga kasalanan at bumabalik kami sa dating pagkatao namin, Panginoon. Kaya tulungan niyo nawa kami, Panginoon, na lumakad kami sa Espiritu at mahubad namin ang aming lumang pagkatao at laging isuot ang bagong pagkatao. Ito po yung na kay Kristo, ang bagong nilalang na kami po ay nasa inyo na. Gaya ng inyong sinabi, Panginoon, we are in Christ. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Binabalik namin ang lahat ng luwalhati sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, okay. So, hindi ko makita yung live natin. Wait lang ha. At check ko po kung nandyan sa ating cellphone yung ating live broadcast. Okay, so meron po. Ayan, meron naman. Okay, so tayo ay magbukas ng ating mga Biblia, mga kapatid. So it's already 5:23.
So, sana ay, kung may mga trabaho po kayo, 'no, may mga lakad ngayong araw na ito. So, bago natin puntahan, amen, ay ilagay muna natin ang ating atensyon sa Word of God. Okay, so Hebrews chapter 5 verse 11. Ito po yung nakalagay sa Hebrews chapter 5 verse 11. Babasahin po natin ito hanggang sa verse 12 o hanggang verse, mali pala ang nilagay ko, verse 14, okay? 11 hanggang 14. Sabi po ng 11, Hebrews 5:11, of whom we have many things to say. Yan. Okay, sabi po dito ng writer, hindi natin alam kung sino yung nagsulat ng Book of Hebrews dahil wala pong nakalagay. Ang nakalagay po sa Hebrews chapter 1 verse 1, God who at sundry times. So, lagi nating isipin na walang ibang author nito kundi ang Diyos, ang Book of Hebrews. Okay, ang Diyos ang author. Okay, at sabi niya, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Verse 12, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Okay? So, ang sabi po dito, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Okay, verse 13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of God. Okay? Sabi dyan, in the word of righteousness, for he is a babe. Verse 14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use, having their senses exercised to discern both good and evil. Okay, so yan ho ang ating pong mga passage o mga passages sa Bible verse na atin pong pag-aaralan. So, ang atin pong pamagat na nakalagay diyan ho ay from babe to full age. From babe to full age. So, ito po yung napakahalagang malaman natin at maunawaan natin mga kapatid, no? Na bilang mga Kristiyano na, ano, ang mensaheng ito ay sa mga Kristiyano na po, ano? At kung hindi ka pa Christians, okay, hindi ka pa Kristiyano, mga kaibigan, sa sino mang makakapanood nito, kung hindi ka pa Christian, ibig sabihin nun, hindi ka pa ligtas, wala ka pang personal na relasyon, ano, sa Diyos, hindi ka pa nagtiwala kay Kristo bilang kanyang bilang sa iyong tagapagligtas na siya'y namatay para sa iyong kasalanan, siya'y inilibing at muling nabuhay. So, dapat sampalatayanan mo ang gospel ni Kristo. At ikaw ay magiging isang ganap na Kristiyano. At ikaw ay talagang magkakaroon po ng banal na espiritu. Ano ho? Ang banal na espiritu, yan ang patunay na ikaw nga ay Christian, sapagkat maraming nagsasabing Christian, okay, pero walang banal na espiritu. Okay ho? So ang Holy Spirit ay mananahan lamang yan sa isang tao na nanampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Okay, so ang sabi po sa atin pong binasa, no, na ang Diyos, okay, nais niya ang kanyang mga anak ay mag-mature, no, lumago, okay?
magkaroon ng spiritual maturity. Okay? At paano natin malalaman, mga kapatid, kung tayo nga ba ay nagmamature sa Word of God, okay, sa salita ng Diyos. Amen. So, kung ikaw po ay bago pa lamang, no, na mananampalataya, ngayong taon ka palang naligtas, no? Siyempre, ini-expect po natin na ikaw ay hindi pa malago. Pero hindi ibig sabihin na matagal ka nang mananampalataya. More than 10 years ka na nakakilala kay Kristo. Halimbawa lang, more than 10 years ka ng Kristiyano. Pero masasabi mo bang ikaw ay malago na sa Word of God? Hindi ibig sabihin na matagal na tayong Kristiyano ay spiritually matured na tayo sa salita ng Diyos. Amen? Hindi ibig sabihin na lagi kang nagbabasa ng Bible, araw-araw kang nagbabasa ng Bible ay mature ka na. Mature na ako. Hindi ibig sabihin na pastor na, okay? Meron ng ministry sa church, okay? Ginagamit sa church ang kanyang talent ay matured na rin. Hindi ibig sabihin po na tayo, okay, ay matagal ng Kristiyano ay matured na tayo spiritual. Hindi ibig sabihin na member ka ng Baptist Church, amen, ng denominations, na yan ang garantiya na ikaw ay matured. Amen? So, mga kapatid, ang salita ng Diyos ang tutukoy sa oras pong ito kung tayo nga ba ay matured spiritual. Amen? So, ang denomination, no, kung yan ho ay yan lamang ang pinagbabasihan natin ng ating maturity, magkakamali po tayo. Amen? Dapat basihan natin ang spiritual maturity natin sa Word of God. Amen? Hindi po sa denomination. Okay? So, kung ang ating simbahan, ang ating mga local church ay talagang sinusulong ang salita ng Diyos, mas maganda po yun. Amen? Sinusulong, tinuturo ang Word of God, no? At hindi yung sariling theology, no? Sariling doktrina, no, ng simbahan, na ang pastor ang final authority doon sa isang simbahan na yon, hindi lalago ang isang Kristiyano. Kinakailangan sa isang simbahan, sa isang local church, ang salita lamang ng Diyos. Amen? Ang kailangan na ituro, i-preach. Amen? At hindi lamang pili, hindi lamang yung iilan lamang na topic ang ituturo, katulad ng mga simbahan na paulit-ulit na lang na tinuturo yung about sa giving, sa pagbibigay, about sa pananamit. Walang masama kung yun ay tinuturo, pero kung doon lamang paulit-ulit every Sunday, ganun na naman. Gagamitin lang yung isang text sa Bible, pero papunta din naman doon ang mensahe. Paparinggan na naman ang mga members kasi may project ang simbahan at sasabihin magbigay na naman kayo. Yan ho ang nangyayari. Ang mga pastor, no, hindi na nag-feed ng word, ng knowledge and understanding. Hindi pinipreach ang whole counsel of God. Kaya may mga Kristiyano na nananatiling babe, nananatiling bata. So help us
tayo ay tulungan nawa ng Diyos. No, God helps us. Amen? Na tayo ay mag-grow, mag-mature tayo spiritually. So dito po sa atin pong binasa, mga kapatid, no? Sabi dito, for the time ye ought to be teachers. Ah, sabi ng Diyos, dapat sa time na kayo dapat, no, ay mga tagapagturo na. Ye have need that one teach you again. Hindi na dapat kayo turuan muli, which be the first principles of the oracles of God. Yung mga basic, hindi na dapat yan inuulit-ulit. Dapat alam nyo na yan, dapat tinuturo nyo na yan. Sabi niya, hindi na dapat ituro yan sa inyo. Dapat kayo na ang nagtuturo. Sabi diyan, and are become such as have need of milk. Hindi nyo na kailangan ng gatas. And not of strong meat. Sabi diyan, dapat kayo ay malago na. Yun ang sinasabi diyan. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness. Ang isang gumagamit ng gatas, hindi siya unskillful. Wala siyang kakayanan, no, sa word of righteousness. Di niya kayang unawain ang binabasa niyang verse. Di niya kayang ituro. So unskillful. Sabi diyan, for he is a babe. Dahil nga siya ay sanggol. Okay? Sanggol. Bata pa. Mga kapatid, ano? Kung i-evaluate natin ang ating sarili, ako ba ang sinasabi dito? Ako ba ay baby pa? Yung mga word of righteousness, ako ba ay unskillful pa rin? No? Sabi dito, for everyone that useth milk. Ano yung gatas? Yung mga basic na doktrina? Yung mga madali na maunawaan? Dapat naunawaan na natin. Pamilyar na tayo doon. Amen? Hindi na dapat pabalik-balik, no? Yung halimbawa yung bata na grade 1, dapat nag-level up. Hindi siya nananatiling grade 1. Dapat pagkatapos ng grade 1, grade 2 na. Amen. So alam mo na yung mga first principles of the oracles of God. Ayan ho, mga kapatid. Dapat ho ay lumalago talaga ang anak ng Diyos. Amen? So, katulad ng mga bata, no? Meron tayong mga anak. Kung meron kang mga anak, no, nung baby pa yan, di ba? Hindi pa yan marunong magsalita. Kinakausap natin kahit hindi marunong magsalita, yung mga baby natin. Di ba? Ang cute-cute kasi. Tapos tinuturuan natin magsalita, mama, papa. And then natuto sila. Amen. Ngayon, malalaki na sila. Hindi mo na kailangang turuan ng mama, papa. Huwag na. Tapos na sila doon. Amen. Full age na sila. Di ba? Noon, nung baby pa sila, hindi pa nila alam yung tama at mali. Di ba? Wala pa silang kakayanan na matukoy kung ano yung mabuti at ano yung masama. Yung good at evil. Hindi pa nila alam yun.
Pagtatawid sila ng kalsada, hindi nila alam, ha? 'Di ba, kailangan mong gabayan 'yun. "Oh, anak, anak, huwag ka munang tatawid, ha. Tingnan mo muna sa kaliwa at kanan kung mayroong sasakyan bago ka tatawid." So, ang mga bata ano, 'pag nakikinig 'yan, 'di ba? Oh, malalaman nila may warning 'pag na 'pag tumawid ka, na hindi ka nakatingin, mababangga ka, may mga warning. So, 'yan ho ang nilalagay natin sa kaisipan ng mga bata, 'di ba? Para hindi sila mapahamak. Oh, mali 'yan. Minsan pinapalo natin 'pag, makulit, suwail na anak, pinapalo natin 'yan, kino-correct natin 'yan. And then pagdating ng araw, amen, lumaki sila, oh, alam na nila, 'no, alam na nila. Hindi na kailangan, ah, pagsabihan sila. Alam nilang dangerous 'yun. Kaya, dahil sa mga warning natin or dahil din sa experience nila na halimbawa ano, talagang, tumawid siya at muntikan na siyang mabangga, oh, experience niya 'yun, natuto na siya, 'di ba? Nag-mature na siya physically, ano, dito sa mundong ito. But how about kung ilagay natin sa spiritual na usapin, ha? Lahat tayo dumaan sa pagiging baby spiritual. Lahat tayo dumaan, 'no, sa pagiging bago, ano, born again. Amen. Naging newborn babes tayo, mga kapatid. Pero hindi excuse na, bago ka pa lang ay dapat maging, manatili kang bago o baby. Amen. Mas maganda nga ano na, kahit bago ka pa lang, 'no, nagde-desire ka na lumago, mag-mature ka spiritual. Ang nakakalungkot, yung mga matatagal na, nasabi nilang matagal ng Kristiyano, 10 years na, or more than 10 years, more than 5 years, ay nananatiling babe, gatas pa rin, nagdedede ka pa rin, ayaw mo pa rin ng strong meat, gusto mo pa rin ng gatas, at yung nagpapadede din sa'yo, hindi ka, tinuturuan na lumago. Kasi nga siya din ay babe din yung nagtuturo sa'yo. Oh, babe in scripture is someone who cannot teach the Bible to others. Yan ho ang babe. Hindi niya kayang ituro ang Bible. Hindi po tayo nagmamalaki. Naku, ikaw, dahil may kakayanan kang ituro ang Bible, ano, hindi ka na babe. Hindi po ganyan, mga kapatid. Tayo ay tinuturuan, lahat tayo, ang salita ng Diyos, kailangan natin ito bawat individual, bawat member ng ating pamilya, bawat member ng ating local church. Amen? Huwag tayo pong maging babe lamang. Mag-desire tayo na mag-mature spiritual. Sabi dito sa verse 14, "But strong meat belongeth to them that are of full age." Kaya nga ang ating pamagat, from babe to full age. Kung hindi po tayo magde-desire na mag-mature tayo spiritual sa Word of God, ay mananatili tayong babe. Nandun ka pa rin sa mga
sa mga gatas. Gatas ka pa rin, ha? Hindi mo kaya ang strong meat, yung karne, hindi mo kaya. Sapagkat ang strong meat, sabi dito, belong it to them that are of full age. So, magkaiba, ha? Ang babe, hindi siya kaya talaga ang strong meat. Alam naman natin yan sa physical na usapin. Ang mga baby, hindi nila kaya ang karne. Gatas lagi sila. Gatas. They cannot handle deeper Bible truths. Yan yung mga Kristiyano. Hindi nila kaya yung mga malalalim na katotohanan sa Biblia. At kapag wala kang interes sa mga deeper Bible truths, ay mananatili kang baby talaga. Hindi ka magmamature. Kaya dapat nag-grow naman tayo, mga kapatid. Amen. Dapat to ay nakikita natin na yung nalaman natin noong bago tayo, ano? At kung ikukumpara sa ngayon, dapat marami na tayong alam sa Bible. Dapat lumalalim yung ating natututunan sa mga salita ng Diyos. Amen. Hindi pa ulit-ulit, John 3:16 na lang lagi ang memory verse mo. John 3:16 na lang palagi. Doon na lang. Walang masama doon sa John 3:16. Hindi ibig bang sabihin masama yun na hindi masama. Dapat to, mag-ano naman tayo, mag-desire tayo na lumago. Amen. Kailangan po natin, na lumago. Sabi dito, full age. Amen? Ang contrast ng pagiging babe, ito po yung isang person na tinawag na full age. Ako ba ay full age na? Yan ang tanong. Ako ba ay adult na sa aking spiritual? O baka baby pa rin ako? Kailangan ko pang bibibibihin, kunin nila ang aking attention kasi pag hindi ako napansin, iiyak ako pag hindi ako napansin. Yan ang mga baby, karnal, mga kulang sa pansin. Di ba? Ang full age, yan ho ay malalim na sa kanya hong spiritual na buhay. At yung babe, unskillful in the word of righteousness. Talagang hindi niya alam kung paano ituro ang word of God. Hindi niya alam din unawain. Paano yan? Kaya nga kailangan mag-study. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Walang katapusan na mag-Bible study. Hindi lang sa church mag-Bible study, sa bahay, sa mismong mga tahanan natin, ang tatay, nanay, mga anak, mag-Bible study. Kasi kulang talaga kung sa church lang. Hindi ka lalago, mga kapatid. Hindi tayo lalago. Pag nag-depende lang tayo, sa church lang tayo nagba-Bible study. Dapat, mga kapatid, ay araw-araw, hindi lamang Sunday. Dapat nagsisikap tayo. Sabi ng Bible, study. Study to show thyself approved unto God. Approved sa Panginoon ang ginagawa natin kapag tuloy-tuloy tayong nag-aaral. At sabi doon, rightly dividing the word of truth.
So, mapapag-usapan natin 'yan, 'no, ang tamang method sa pag-aaral. Kasi nga instruction 'yan, hindi naman tayo lalago kung hindi natin susundin yung instruction, ah. Hindi ibig sabihin na nagba-Bible study ka na araw-araw ay lalago ka na. Hindi rin ibig sabihin nun kasi may tamang method sa Bible study. Paano kung mali yung method ng Bible study? Lalago ka ba? Hindi. Kasi nga in the first place mga kapatid, dapat sundin natin yung tamang instruction sa pag-aaral. Oh. Ako nga 5 years nag-Bible school, 5 years. Hindi ko alam yang rightly dividing the word of truth na yan. Hindi ko yan alam. Ha? Nababasa ko lang yan, rightly dividing the word of truth. Pero hindi ko alam kung paano yan i-apply. Oh. Kaya sa loob ng 5 years sa Bible school, walang laman talaga. Walang deeper Bible truths na nakuha. Kapag nagbabasa ako noon ng Bible, hindi ko nga maunawaan yung ibang mga verse doon. Paano kaya ito? Paano ko kaya ito ituro? Paano ko kaya ito explain? So hindi ako confident na ituro. Baka mali yung ituro ko dito. Baka mali yung interpretation ko dito. Kasi nga hindi ko naman alam yung rightly dividing the word of truth. But praise God. Amen. Nung nabuksan ako sa rightly dividing the word of truth at tinuloy-tuloy ko yung pag-aaral na tama na method, no, na sinabi ng 2 Timothy 2:15, how to study the Bible rightly dividing the word of truth. Kailangan pala hati-hatiin. Rightly dividing o dividing. Kailangan pala i-divide, ha? Hindi pala ako Hudyo. Akala ko noon pare-parehas lang 'yan. Hindi, i-divide mo ng tama. Sabi ng Bible, rightly dividing the word of truth. Hindi rightly mixing the word of truth. Hindi mo ihahalo-halo ang word of God, kundi yan po ay i-divide po natin ng tama ayon sa pagka-divide ng banal na espiritu diyan. Amen? Dahil siya ang author, ang Holy Spirit. So dapat na alam natin 'yan. Amen? Tuloy-tuloy ho ang pag-aaral, rightly dividing the word of truth. At isang araw makikita mo na lang unti-unti, from babe to full age. From milk, nagpo-progress. 'Di ba, yung milk liquid lang 'yan. Ang bilis lang niyan. Ang bilis niyan malunok. Pero yung strong meat, solid 'yan mga kapatid. Hindi kaya ng babe 'yan na lunukin. Kaya 'pag nagturo ng doktrina, malalim na doktrina, ay pambira yung mga Kristiyano walang interes. Kasi ang kaya niya lang, yung liquid, yung gatas lang ang kaya niyang lunukin. Yan ang babe, unskillful, sabi diyan, in the word of righteousness. At ito pa, sabi dito sa verse 14, yung full age ay kaya niya yung strong meat. At yung full age, sabi diyan, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Yan ho ang adult na Kristiyano, spiritual na matured na Kristiyano. Nagagamit niya na-exercise niya yung discernment, no, na pag-discern ng good and evil. Unlike yung baby, wala siyang ability na ma-judge, mahusgahan ang
ang isang bagay kung yan ba ay good o yan ay evil. 'Di ba? Ang adult, yung full age, okay, meron siyang, ah, tamang judgment. Na-exercise niya yun, mga kapatid. Nawala yata yung aking signal. Nawala po yung aking, signal. Meron pa bang, signal po sa inyo o mahina lang po? Okay. So, nawa meron tayong matutunan dito po sa atin pong mga verses na atin pong tinatalakay ngayon pong umaga. No, nais ng Diyos na mag-progress tayo spiritual. Huwag na tayong manatiling babe, amen? Dapat, i-desire natin, no, na maka ah, ano tayo, na makalagpas tayo doon sa pagiging babe, amen? At mapuntahan natin talaga yung full age, amen? Na hindi na dapat tayo yung, gatas na lang palagi. Yung mga madadali lang, mga praktikal na bagay. Dapat alam na natin yan, eh. Amen? Dapat mag-discern naman tayo, mga kapatid, ng mga deeper Bible truths. I-rightly divide natin ang Word of God. Amen? So, aware na ba tayo sa good and evil? Kung ikaw ay na-exercise mo na yung bagay na yan, nadi-discern mo na yung parehas, kung ano ba yan, yung good ba yan o evil yan. Hindi yan parehas ah, magkaiba ang good at ang evil. So, ibig sabihin, aware na tayo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Ano ba yung doktrina? Ano ba yung maling doktrina? O, di ba? Sa kaligtasan, ano yung tinuturo ng Bible na tama? O, kung hindi mo i-rightly divide God, i-mix-mix mo yan, pambira, malilito ka. Hindi mo malalaman kung ano yung tama at mali, 'di ba? Kasi sa ibang verse, may tinuturo na may kaligtasan pala na nawawala. May kaligtasan pala na by works ang kaligtasan doon. May kasamang work sa tribulation period. Oh, manampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na? Hindi. Magtiis ka hanggang wakas. Maligtas ka sa tribulation period yun. Kung ihalo-halo natin, bahala na. Hindi mo malalaman kung ano yung tama at kung ano yung maling doktrina. Kaya confusion. Bakit hindi tayo nag-aral ng rightly dividing? So dapat aware tayo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Siyempre hindi lang sa doktrina, sa pamumuhay. O alam din natin kung ano yung tamang pamumuhay at kung ano yung maling pamumuhay. Amen. Merong personal application sa buhay natin, yung mga doktrina na yan na pinag-aaralan natin. Hmm. So, ano ba? Paano ako lalago, magma-mature spiritually? Amen? Noong bago pa lang tayo, babe pa lang tayo, hindi nga tayo marunong mag-pray, 'di ba? Hindi ako marunong mag-pray noon, pero salamat nag-desire tayo na matutong manalangin, matutong, magbasa ng Bible.
At dapat naituturo na natin 'yan kung paano manalangin. Naituturo na natin sa iba. Bakit? Na-e-experience natin, eh. Dapat nagpe-pray ka, marunong ka na, eh. At dapat ituro mo na 'yan sa iba. Kung ano yung natutunan natin sa Bible at naituturo natin sa iba, it means tayo ay full age. Full age na. Ano yung gospel na nagliligtas? Oh, ano yung gospel na nagliligtas? Kung alam na natin 'yan dahil ligtas na tayo, na-experience natin ang kaligtasan, eh, dapat alam natin na i-explain 'yan sa mga hindi pa ligtas. Ano yung gospel? 'Pag tinanong yung sabing ligtas, tinanong, "Ano yung gospel?" Hindi niya alam yung gospel. Paano ka naligtas kung hindi mo alam yung gospel? Anong tinuro sa iyo na kaligtasan, eh, hindi mo alam yung gospel? Kini-claim ng isang tao na siya'y ligtas, pero 'pag tinanong kung ano yung gospel, hindi alam. So, mali ang pagkaturo sa kanya, okey? Mali. Kaya ho dapat alam natin ang tama at kung ano yung mali. Mag-uumpisa tayo doon sa kaligtasan talaga, ha? Kasi hindi ka naman lalago kung hindi ka ligtas, eh, paano yun? Hindi ka nga naging, Christian tapos lalago ka as Christian. Dapat maging Kristiyano ka muna, dapat pumasok muna ang Holy Spirit sa iyo at yun yung mag-uumpisa na ang paglago ng iyong spiritual. Amen. So may mga indicator tayo, mga kapatid, kung paano natin ma-evaluate ang ating Christian life. May mga indicator, ha, palatandaan na tayo nga ay lumalago, okey? So, kung tayo ay lumalago, mga kapatid, dapat meron tayong better understanding sa ginawa ni Kristo sa krus. Amen? Dapat mas nauunawaan natin ngayon yung gospel ni Kristo. Oh, 'yan yung basic o dapat yung pinakauna, primary na dapat ang understanding mo sa gospel ngayon kung sabi mo ligtas ka na ng matagal ka ng ligtas, halimbawa 2009 ako, halimbawa 2010, oh, halimbawa lang. So, dapat ngayon malalim na ang understanding ko sa gospel ni Kristo, sa ginawa ni Kristo sa krus, okey? Romans, ano ba yun? Romans 16:25. O buksan po natin Romans 16:25. Paano ka ma-establish as a Christian? Paano? O sabi dito sa Romans 16:25. Sabi diyan, "Now to him that is of power to establish you," at to establish you, yan. Paano ka ma-establish? Paano ka magiging matatag spiritual? Sabi dito ni Pablo, "According to my gospel." Imagine niyo po yan. May gospel ang tawag ni Pablo sa gospel na pinipreach niya, may gospel. Eh, dapat magtanong tayo, bakit kaya may gospel? May gospel pala si Pablo, ano? Oh, bakit niya tinawag yung gospel na yan na may? Akin yan. Akin. Hindi kay Pedro. Akin. Di ba sabi niya? Kasi pinagkatiwala yan ni Kristo sa kanya. Amen? Sa kanya yan binigay. Galatians 1:11 hanggang 12. Hindi sa ibang tao, sa kanya. Hindi yan pinasa ng tao sa kanya. Si Kristo mismo nag-reveal niyan sa kanya. Yung gospel na yan na pinipreach niya.
Kaya magkaiba yung gospel ni Pablo sa gospel doon sa kingdom gospel. Ha? Sa Matthew, anong version? Matthew chapter 10. Ang pinipreach doon, kingdom. Preach the kingdom gospel. Ano yung kingdom na yon? Literal, physical kingdom na i-establish dito ni Kristo sa earth, sa bansang Israel. Hindi naman para sa atin yung kingdom gospel na yun. Amen. Na pinipreach nila John the Baptist sa panahon noon, nung sa earthly ministry ni Kristo. O kaya tinawag itong my gospel, sabi ni Pablo. Kasi ito yung gospel of the grace of God. Hindi ito kingdom gospel na literal na kingdom. Ito po'y gospel of the grace of God na tinawag po ni Pablo, Acts 20:24. At ang laman po ng gospel na ito na tinuturo ni Pablo, ito po yung nakasulat sa 1 Corinthians 15:1-4. No, kung paanong namatay si Kristo para sa ating kasalanan, siya'y inilibing at nabuhay muli. At yun ho, ang dapat malaman natin ngayon na gospel, na yun ang magliligtas sa atin sa lugar ng impyerno. At dapat alam natin yan, mga kapatid. Dapat nauunawaan natin ng mas malalim pa kaysa noon na bagong ligtas tayo. Dapat ngayon, kung matagal na tayo, alam mo na kung ano yung gospel na yan. Amen. Naunawaan mo yan. Hindi ka nalilito. Hindi yung nalilito ka pa. Bakit kaya may gospel doon sa earthly ministry ni Kristo at yung gospel dito ni Pablo? Nalilito ba tayo? Na sinasabi natin na pare-parehas lang yan. Wag na nating pagdebatihan yan. Wag na nating pag-usapan yan. Pare-parehas lang yan gospel. Yung gospel sa kay Adan. Si Adan naligtas din. Nanampalataya din siya kay Kristo. O namatay si Kristo, inilibing at muling nabuhay. Yun, doon naligtas si Adan. Doon naligtas si Noah. Doon naligtas si Abraham. Doon naligtas si Moises. Halos lahat ng karakter sa Bible from Genesis hanggang Revelation, nanampalataya sila sa death, burial, resurrection. Yung gospel na ito na tinuro ni Pablo, na-reveal lang sa time niya, mga kapatid. Huwag nating sasabihin na matagal na tayong Christian. Kung hindi po naituro ng tama ang Bible, hindi tayo lalago, mga kapatid. Kaya nga nilagay ang instruction sa pag-aaral. Ang Holy Spirit po ang naglagay niya. Sundin po natin, mga kapatid. Sundin natin ang tamang method sa pag-aaral ng Biblia. Okay? Kailan nagkaroon ng body of Christ? O yan, may body of Christ ba sa Old Testament? Yan ang mga tanong na dapat masagot natin. Di ba? Kailan ako naging member ng body of Christ? Nung nabaptize ako sa tubig, naging member ako ng body of Christ. Kasi ganyan yung iba eh. Ay, hindi ka magiging member ng body of Christ pag hindi ka nagpabaptize sa isang Baptist preacher. Sabi nila, kailangan bautismuhan ka ng isang P-A-P-T-I-S-T Baptist. Kasi hindi ka magiging member ng body of Christ pag hindi ka naging Baptist. May pag-ganon-ganon pa, di ba? Baptist daw yung body of Christ. Naku po. Yan ho, mga kapatid. Tanungin natin. Mag-personal study tayo.
Hindi lamang tayo tango ng tango sa mga nagtuturo, okey? Hindi lahat ng pastor ay nagtuturo ng tama, maging ako, oh, hindi naman ako ano, nagsasabi na laging tama ang tinuturo ko kaya nga mag-aaral ako, eh, kaya estudyante tayo lahat. Search the scriptures, katulad ng Berean believers, they search the scriptures daily whether those things are so. Amen. Hindi sila tango ng tango lang sa nagtuturo. Sila ay nag-aaral, nagsasaliksik kung tama yung tinuturo ng pastor, ha? Huwag tayong, padaya mga kapatid, huwag tayong paguyo. Hindi ibig sabihin na may title yan, Doctor so and so, ay tama na. Nakapag-aral yan sa Amerika. Ano yan, doktor yan. So, bilang Kristiyano mga kapatid, biyaya lamang ng Diyos na maunawaan natin ang right gospel sa panahon natin ngayon at hindi natin nahahalo-halo. Hindi natin nami-mix yung mga gospels sa Bible po natin, no? So, anong oras na po, mga kapatid? 6:10. Okay. So, ah, nandiyan pa po ba kayo? Medyo mahaba ba yung ating ano, Bible study on morning devotion? Okay, so ito po, no? Ano po yung indicator na ikaw ay lumalago o papunta ka doon sa spiritual adult na full age ang tawag po sa Bible, full age na ikaw ay hindi na babe, amen? Hindi na pabalik-balik sa first principles of the oracles of God. Ay sabi dito sa binasa natin, no? For strong meat is belongeth to full age. Di ba? Oh. Then sabi dito, dapat ma-establish tayo according to, sabi ni Pablo, to my gospel. Yan. Hindi tayo ma-establish, hindi tayo magiging matatag kung hindi natin nauunawaan yung gospel na tinuturo ni Pablo. Amen? And the preaching of Jesus Christ. May preaching si Jesus Christ sa panahon ni Pablo. Iba ang preaching ni Jesus Christ during sa kanyang earthly ministry. Okay? Sa preaching ni Jesus Christ during sa time ni Pablo. Ang preaching ni Jesus Christ during sa time ni Pablo, it is according to the revelation of the mystery. Ayan o. Ayan na, palalim na ng palalim, ano? Una, sa gospel. Ayan na, pangalawa, according to the revelation of the mystery. Wow! Ang ganda po, ano? Ang ganda. Dapat pala malaman din natin ito. Kasunod na nalaman natin yung gospel na nagliligtas. Ang next doon, dapat malaman natin, maunawaan natin itong preaching ni Jesus Christ according to the revelation of the mystery. At sabi diyan, which was kept secret since the world began, but now is made manifest. Ano kaya yung mystery na yan, mga kapatid? Na talagang sinikreto ng Diyos since the world began. Ngunit ngayon ay hinayag. Inihayag niya. Ngayon, sabi ni Pablo, sa time ni Pablo, nahayag na yung mystery na yan, mga kapatid. Ibig sabihin, no, before kay Paul, nakatago yan. Nakatago yan sa Diyos. Inihayag yan ng Diyos kay Pablo. Mga kapatid, yan ang ha, napakaganda po na ituro sa
atin. Magtanong tayo, Pastor, ano po ba yan na ibig sabihin niya na inihayag kay Pablo yung mystery? Ano ang ibig sabihin niyan? Dahil gusto kong ma-establish, gusto kong lumago sa aking spiritual life. Gusto kong maintindihan yan. Gusto kong magkaroon ng knowledge patungkol dyan sa mystery na yan. Gusto ko yan maunawaan. Ano yan? O yan. Mag-aral po tayo mga kapatid. Gusto ko rin yan eh. Amen? Kung hindi mo yan gusto, mananatili kang babe. Kung hindi mo i-desire na malaman yan, yung revelation of the mystery na yan, wala. No? Wala. Hindi ka lalago, mga kapatid. Okay? So, una, ma-establish tayo sa gospel. According to my gospel. Dapat naunawaan mo na yung gospel. Okay, na-explain mo rin yan. Na ituturo mo yan sa iba ng maliwanag. Ano? Clear presentation talaga. Huwag mong dadagdagan yung gospel kasi pag dinagdagan mo yan ay perverted gospel na yan. Hindi na yan gospel ni Kristo. Yan ay may dagdag na. Kaya mag-ingat po tayo. Dapat focus ka doon sa gospel na yon na tinuturo ni Pablo. Amen? Kasi sabi ni Pablo, ang ibang nagtuturo ay nagtuturo sila ng perverted gospel. Another gospel, mga kapatid. Isusumpain sila pag nagturo sila ng another gospel. Kaya iingatan natin, wag nating babawasan, wag nating dadagdagan. Amen. Dapat explain mo ng maliwanag kung ano yung eksaktong gospel. 1 Corinthians 15:1-4 para hindi ka madaya. Memorize mo yun. Nandoon ang eksaktong gospel. How that Christ died for our sins according to the scriptures. Diba? Yung iba kasi death, burial, resurrection. Diba? Maganda rin naman yun. Death, burial, resurrection. Yan ang gospel Pero kung uunawain natin ng mas tama at perfect, doon mismo sa verse. How that Christ died for our sins. So, wag mong aalisin yung how. Mahalaga yung how. Paano namatay si Kristo? Nabuhos ang kanyang dugo. Diba? And then, Christ died for our sins. So, mahalaga din yon yung for our sins. Kaya siya namatay dahil sa ating mga kasalanan. Para hindi na tayo magkamali. I-direct na natin doon sa 1 Corinthians 15. Ayan po ang gospel. According to the scriptures, He was buried and He rose again the third day according to the scriptures. Yung death, burial, resurrection, summary lang yun. Pero yung talagang kompletong gospel, nandoon sa 1 Corinthians 15. Okay, verse 3 hanggang verse 4. So, i-present natin ng maliwanag. Ituro natin yan. At kapag yan ay nangyayari na mga kapatid, na-explain natin ng better yung gospel sa mga taong kinakausap natin at nauunawaan din nila, yan na. Ibig sabihin noon ay lumalago na tayo. Tayo ay nagmamature sa Word of God. Amen? At ito pa, mas matindi to, yung mystery. Mahaba-habang usapin ito, mga kapatid. Mahaba-habang pag-aaral. Lifetime na pag-aaral po ito, Kailangan malaman natin itong preaching ni Jesus Christ, sabi ni Paul, according to the revelation of the mystery. So, pag nalaman po natin ito yung key. Ito yung susi para maunawaan natin ang buong Bible. Sigurado yan, kapatid. Pag nalaman natin itong mystery na ito, itong secret na ito, na nahayag, napaka sayang, pag-aralan ang Bible.
Hindi tayo maboboring talaga, i-e-enjoy natin ang Bible study. Kasi the more na naunawaan mo ang Bible, the more mong ma-e-enjoy yan. Pero kung hindi mo ito pag-aralan, kung sinabi ni Pablo, hindi ka ma-establish. Kasi yan lang ang power to establish you. Sabi niya, it is the power to establish you para ikaw ay mag-mature spiritual, mga kapatid. So, may mga verses sa Bible na nababasa natin na parang mga problematic verses ito. Paano ko ba ito maunawaan? Hindi madaling maunawaan ito, no? Hanggang ngayon, sabi mo, nababasa ko pa, ulit-ulit ko itong binabasa, hindi ko pa rin maunawaan. 10 years na akong Kristiyano. Bakit? Hindi ko ito maunawaan. Ito kasi, hindi mo pinag-aralan itong mystery na ito. Ano nga ba yung mystery na yan? Pag hinukay po natin yan, pag nilaliman po natin yan, dinig down natin po ang mystery na yan, ay talaga masasabi po natin, no? Pag tuloy-tuloy ka lang nag-aaral. Okay? Yung mga problematic verses na dating problema yan, ngayon, sakto. Ang dali. Maiintindihan mo na. Na-enjoy mo pa. Hindi na mahirap. Enjoyable na. Amen. Yan ang mangyayari. Kasi ito yung key. This is the power to establish it. Walang mga ha? Mga pastor na this is the outline. This is the my outline how to understand your Bible. Ito yung tamang outline. Nasa Bible mismo. Huwag na tayong gagawa ng sarili nating outline. Ito yung mismong outline ng Holy Spirit. Paano ma-establish tayo? Okay? So, pag tayo ay lumalim dito, mga kapatid, then sabi diyan, and by the scriptures of the prophets. So, yung mystery, no? Ang mga sulat po yan ni Pablo. Okay, from Book of Romans hanggang Book of Philemon. And itong scriptures of the prophets, this is the rest of the scriptures. Basahin mo yan. Genesis, may prophecy dyan. Genesis 3:15, di ba? Prophecy yun. Sa buong Old Testament, pag-aralan natin yan. Scriptures of the prophets. But ang mystery at ang prophecy ay magkaiba po yan. Okay? So, i-rightly divide natin ang mystery program at yung prophetic program. So, siguro, kung kayo po ay nag-aaral ng rightly dividing sa iba, alam nyo na yan. May idea na kayo. Ano ba yung mystery program? Ano ba yung prophetic program? So, sa iba, kung ikaw ay hindi pa alam yan, dapat maging-curious ka naman. Alamin mo. Huwag mong isarado ang isip at puso mo sa truth. Amen? Dapat mag-desire ka. Huwag kang manatiling babe. Huwag kang manatiling gatas. Gatas na lang palagi. Ang tagal ng Kristiyano, gatas. Okay? So, then, syempre, may application yan sa buhay natin. Kung malaman natin ang mystery na ito, may epekto yan sa pamumuhay natin. Amen? Siyempre, dapat i-apply po natin yan. Amen? So, yung adult na Christian, ibig sabihin, matured na, full age na, ibig sabihin, naunawaan niya. Nira-rightly divide niya itong mystery at itong prophecy. Amen? At kaya niya na rin maituro yan sa iba. Unti-unti, okay? Sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, ay darating tayo doon sa full age. From being a babe, and then doon na tayo sa full age, mga kapatid. By faith. Amen? By faith. Tuloy-tuloy lang po tayo. Continue. Mag-learning tayo sa bawat isa. Mag-aralan tayo sa bawat isa, mga kapatid.
Hindi naman tayo perfect na, hindi na nagkakasala. Nagkakasala pa rin, nasa laman pa tayo, eh. Pero the more na naggo-grow tayo, amen, the more na nakakaiwas tayo sa kasalanan. Amen? So, hanggang rapture, hanggang, kunin tayo ng Panginoon, ano, tutulungan tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Na ma-reflect natin sa buhay natin si Jesus Christ. Kasi bakit gusto ng Panginoon na lumago tayo? Kasi gusto ng Panginoon na mag-reflect ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Amen? Gusto ng Panginoon na maging liwanag tayo. Makita ng mga tao ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Huwag na tayong balik sa pagiging karnal o pagiging baby. Kung ma-evaluate natin ang ating sarili, nasaan ako? Anong status ko na? Nasaan ako? Ah, ako ba itong sinasabi ng Bible na babe? O sa biyaya ng Panginoon ay medyo nagmamature na rin. Lumalago na. Amen? Lumalago na sa biyaya ng Panginoon. So mga kapatid, amen? Huwag tayong mag-stop. Huwag tayong mag-stop na mag-mature. Walang sino man sa atin na magsasabi, alam ko na lahat yan. Alam ko na lahat. I already know the Bible. Walang ganon, mga kapatid. Amen? Habang nabubuhay tayo dito, no? Walang katapusan na tayo ay matututo ng salita. Si Apostle Paul, no? Kinonfess niya yan. Sinabi niya yan sa Philippians chapter 3. O, sabi ng Bible, sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 12, sabi niya, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. O, forget na natin yung nakalipas, and reaching forth unto those things which are before. So sa present niya, sinasabi niya, I reaching forth. Okay? Ang tinitingnan ko yung yung pasulong. Hindi ako paatras. Pasulong ako. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Amen? So, kung tayo ay gustong mag-mature, spiritual, tuloy-tuloy lang. Press toward the mark. Dapat may goal tayo. May mark tayo na tinatarget. Gusto kong maabot yan. Gusto kong mag-mature spiritual. Sa Bible natin, yung mga karnal, yung mga taga-Korinto, di ba? Sinabihan ni Pablo na babe kayo, mga karnal kayo. Yung mga malago naman, yung mga taga-Thessalonica, di ba? Kaya kumpleto yung Bible natin, no? Tuturuan tayo nito kung paano mag-mature. Amen. So, kung evaluate natin ang ating Christian life, ngayong oras na ito, sana po mag-desire tayo lalo na mag-grow spiritually. Thank you sa inyo pong pakikinig ng Word of God. Yan ho ang atin pong pag-aaralan, no? Yung paano tayo lumago. Sa mga susunod na atin pong pag-aaral, sana ho maging helper sa inyong joy,
ang ating pinag-aralan ngayon po. Good morning sa inyo pong lahat. So, tayo po ay mag-pray. Lord, salamat sa inyo pong salita na amin pong pag-aralan na pagbulay-bulayan. Uli, salamat sa challenge, sa hamon ng inyong salita. Mag-desire kaming mag-grow. Kami po ay mag-mature spiritual at huwag manatiling babe sa pananampalataya. Tulungan nyo kami na hindi lamang gatas ang aming hanapin, Lord. Mag-desire kami na mag-grow spiritual. Magkaroon kami ng malalim na kaalaman sa mga Bible truths sa inyong aklat, Panginoon, na binigay sa amin. Lord, salamat dahil hindi namin ito magagawa kung walang Holy Spirit na nasa amin na siyang gumagabay para maunawaan namin ang mga katotohanan, Lord. Hindi kami nagdidepende sa katalinuhan namin, sa sarili naming karunungan, Lord. Nagdidepende po kami lang, Lord, sa Holy Spirit, sa kanyang gabay sa amin. Kayo lamang po ang siyang maitaas. Ingatan niyo po ang bawat isa, especially po sa mga kapatiran dito sa Batangas, una sa aking family, guardian family. Lord, pagpalain niyo po. Bigyan po ng kalakasan sa araw-araw ang mga bata, si Mrs., ganito po, mga loved ones namin, iligtas niyo po. Hindi paligtas. Lord, dalahin ko rin po ang Galvan family, Brother Bong, pagpalain niyo po siya, bigyan mo siya ng wisdom sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo, sa kanya rin po ministry na bilang head ng kanyang pamilya, mai-guide niya ang kanyang family patungo sa inyo. At dalahin ko rin po, pagpalain niyo po ang kanyang mga anak, mga trabaho nila, pag-aaral nila, at dalahin ko rin po ang lahat ng pinagkatiwala niyo sa kanilang mga blessing. Gamitin niyo po ito sa furtherance pa ng inyong gawain dito sa Batangas. Bless niyo rin po ang Katapang families, Brother Roderick, siya ng wisdom, pagalingin niyo po sila sa kanilang karamdaman, Sister Denilit, ganoon din po sa mga anak nila. Bless niyo po ang mga trabaho. Ganoon din po ang si Sister Rachel, kanyang family, sana po makasama na rin ang kanyang asawa sa church, ganoon din po ang kanyang mga anak. Kailangan ko rin po ang Sister Aida, ganoon din po si Nanay Rowena na kay sakit din, pagaling niyo po, ganoon din po Panginoon si Nanay Gloria, pagalingin niyo po sa kanyang pilay. Lord, dalahin ko rin po sila Brother Ben, pagpalain niyo po sila, bigyan mo sila ng wisdom, kalakasan, Panginoon, sa mga trabaho nila at sa ministry na pinagkatiwala niyo po sa kanila. Lord, dalahin ko rin po ang mga young people dito sa aming church na magpatuloy po sila at magamit ang kanilang buhay, Lord. At dalahin ko rin po ang iba pang family. Ay nakalimutan po ako, Lord. Kayo na po ang hala sa kanila. Dalahin ko rin po ang gawain sa Kasiguran, Sorsogon, ang misyon. Pagpalain niyo po si Brother Joseph Arellano bilang missionary doon. Huwag mo siyang panghinaan ng loob. Lord, palakasin niyo po ang kanyang kalooban. Bigyan mo siya ng wisdom, courage sa kanya pong pangangaral, sa pag-stand sa truth. Lord, dalahin ko rin po ang mga Life Faith Churches. Pagpalain niyo po, bigyan mo ng courage at kalakasan din lalo ngayon na mag-stand sa katotohanan. Lord, bigyan mo kami lagi ng wisdom sa araw-araw, sa lahat ng mga desisyon namin sa buhay namin. Hindi kami po malakas, Panginoon. Kailangan namin lagi kayo. We can do nothing, Panginoon, kung wala kayo nagagabay sa amin. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Thank you very much. Ayan, so salamat. Hindi ko alam kung sino yung nag-comment. God bless you po. Pakinggan po natin ang awit. Isang awit para sa Panginoon bago natin i-close ito. Dear Lord, I'll be your witness if you will help my weakness. I
I know that I'm not worthy, Lord, of Thee. My eyes of faith shall see Thee upon the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me Thy servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. Even though it's humble, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for You. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, He is my coming King. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. And even though it's humble, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for You. Though the cost be great, I'll work for You.